Talk about it, be brave. You should know your rights. Welcome back to Tina Talks, where we talk about the rights of every human being. For today's video, we will be talking about the Universal Declaration of Human Rights, Article 18, freedom of religion or belief. Universal Declaration of Human Rights, Article 18, freedom of religion or belief. Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief. Universal Declaration of Human Rights protects theistic, non-theistic, and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief. Ating alamin ano nga ba ang difference ng theistic, non-theistic, and atheistic belief. Ang salitang theistic o theistiko sa Tagalog ay tumutukoy sa paniniwala sa pagkakaroon ng isa o higit pang Diyos. Ang teismo ay isang pananampalataya na may isang personal na Diyos o mga Diyos na aktibong nakikialam sa mundo at sa buhay ng mga tao. Non-theistic o di-theistiko sa Tagalog ay tumutukoy sa mga paniniwala o filosofiya na hindi naniniwala sa pagkakaroon ng Diyos o mga Diyos. Ang non-theistic na pananaw ay hindi nagtataglay ng konsepto ng isang personal na Diyos na aktibong nakikialam sa mundo o sa buhay ng mga tao. Ang atheistic o atheistiko sa Tagalog na mga paniniwala ay tumutukoy sa pananaw na hindi naniniwala sa pagkakaroon ng Diyos o mga Diyos. Ang ateismo ay isang posisyon na tumatanggi sa paniniwala sa anumang uri ng Diyos o mga Diyos. Maraming mga tao ang naniniwala sa kahalagahan ng relihiyon o kanilang personal na paniniwala, dahil ito ay makakatulong para sa kanilang personal na buhay at maging sa kanilang community na ginagalawan. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit ang mga tao ay nagnanais magkaroon ng relihiyon o paniniwala dahil alam nilang ito ay makakatulong sa kanilang personal na buhay. Una na dyan ang pagbibigay ng layunin at kahulugan. Dahil sa relihiyon na ating pinaniniwalaan, nagkakaroon tayo ng direksyon at naniliwanagan tayo at nalalaman natin ang kahulugan ng pagkalikha ng ating buhay. Nalalaman natin kung anong purpose ng ating buhay dito sa mundong ating ginagalawan. Kaya naman isa ito sa pinakamahalagang bagay o reason kung bakit ang mga tao ay nagkakaroon ng relihiyon o paniniwala. Pangalawa ay para sa ating mga emotional and spiritual needs. Alam naman natin na ating mundong ginagalawan ay hindi perpekto. Napakaraming pagsubok, napakaraming mga challenges ang ating pinagdadaanan araw-araw. At dahil sa ating mga relihiyon at ating mga personal na paniniwala, naniniwala tayo na dahil dito ay matutulungan tayo kung papaano natin haharapin ang bawat araw. At dahil sa ating mga personal na paniniwala at relihiyon, tayo ay nabibigyan ng katugunan at solusyon sa mga araw-araw na ating kinakaharap, sa lahat ng ating mga problema at pagsubok na kinakaharap. Pagpapatibay ng moralidad at etika. Dahil dito tayo din ay nabibigyan ng tamang gabay at daan kung papaano mamuhay ng tama. Dahil dito ay nagkakaroon din tayo ng tamang pamumuhay dahil alam natin kung papaano natin tutugunan ang bawat mga pangyayari at lalo na ang mga taong nakakasalamuha natin sa pang-araw-araw. Which leads to number 4, which is pagkakaisa sa komunidad. May mga pagkakataon na iisa ang ating pananampalataya, iisa ang ating mga religion na kung saan tayo ay sumasamba o pumupunta sa isang bahay-sambahan or iisa ang ating congregation. In a way, nagkakaroon tayo ng oneness or unity dahil nga sa iisa ang ating pananampalataya at paniniwala.
May mga pagkakataon din na kahit na tayo ay nagsisimba or we have different religions, nagkakaroon pa rin tayo ng unity. It's because we believe in the existence of God. Naniniwala tayo na merong iisang naglikha sa atin, and that makes us united. Tugon sa mga katanungang pilosopikal. Napakaraming tanong ang meron sa ating mundo. Paano nagsimula ang mga bagay-bagay? Ano ba ang nauna, yung manok o yung itlog? 'Di ba? Napakaraming katanungan na bilang tao kahit tayo hindi na natin kayang sagutin. Pero dahil meron tayong mga Biblia, meron tayong mga pinag-aaralan at filosofiya, natututunan natin at nalalaman natin kung paano ba nagsimula ang lahat. Pagbibigay pag-asa at kaligtasan. Tayo bilang isang tao ay marami tayong kamalian, marami tayong kapintasan at tayo hindi perpekto dahil tayo ay nabubuhay sa mundong hindi perpekto. At dahil dyan, may mga pagkakataon na feeling natin nawawala na yung ating value, hindi na natin nauunawaan kung bakit tayo nabubuhay at kung paano natin ma-overcome ang mga bagay-bagay na ating pinagdadaanan. But because of the religion that we have, kung anuman ang religion na meron ka at anuman ang paniniwala na meron ka, ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, pag-asa na mabuhay muli, pag-asa na gumising muli at bumangon kung anuman ang ating mga pinagdadaanan na sobrang hirap na akala natin wala na tayong pag-asa, at dahil dito ay tayo ay naliligtas sa mga gawa ng kaaway, sa mga temptations, sa mga bagay na hindi dapat natin ginagawa that will lead us, na mag-give up sa ating mga buhay. Pagpapalakas ng kultura at tradisyon. May mga relihiyon din na kung saan napakayaman ng kanilang culture, napakayaman ng kanilang mga tradisyon na kung saan ito ay napapasa to one generation to another generation. At dahil dito na maintain yung kanilang cultural belief, na maintain yung kanilang mga kagawian, even na ito ay nagdaan na sa napakatagal na henerasyon. Pagtulong sa pagkakawanggawa at serbisyo sa kapwa. Dahil sa ating pananampalataya or paniniwala na tayo ay nilikha dahil meron tayong dapat gawin dito sa mundo, nagkakaroon tayo ngayon ng sense of responsibility and sense of willingness to help other people, na ngayon na alam na natin, na uunawaan na natin kung bakit tayo nabubuhay, kung ano bang ating purpose dito sa mundo, at nagkakaroon ng magandang resulta ang lahat ng ito. Of course, hindi lang naman tayo nabubuhay para sa ating sarili. No man is an island. We have a purpose to fulfill. Tayo ay nabubuhay, it's because we need to impart something, we need to share something para sa ibang tao. Tayo ay may iba't ibang mga strength, tayo ay may iba't ibang mga skills. Meron tayong iba't ibang mga resources na kaya nating ibahagi sa ibang tao. At dahil dito, yung pagkakaroon ng unity, pagkakaroon ng peace, ng love, ng understanding and patience, ng kindness, ay hindi lamang nahihinto sa ating sarili, kundi maging sa ating community kung saan tayo belong. At pwede natin yan simulan sa bawat pamilya na meron tayo ngayon. Generally, kung ano man ang ating mga paniniwala bilang individual, naniniwala ako na dapat na tayo ay mayroong malalim na pagkaunawa kung bakit tayo nabubuhay. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paniniwala. At yung paniniwala na ating pinanghahawakan ay dapat nating panindigan, panghawakan, at lalo't higit sa lahat, dapat ito ay nagsisilbing inspirasyon at nakakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Yung ating mga personal na paniniwala ay dapat nakakatulong din sa atin bilang isang tao, na kung saan nalalaman natin kung para saan ba ang ating buhay, ano nga ba yung purpose natin. Because every day, iba-iba yung pwedeng mangyari, iba-ibang challenges, iba-ibang tao ang pwede nating makasalamuha.
Ang bawat tao ay may limitations. May mga bagay na hindi natin kayang maunawaan, may mga bagay na hindi natin kayang gawin. Pero sa kabila ng iyon, dapat hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Alam natin na tayo ay created uniquely, na merong nilagay sa atin na kung saan tayo ay merong dapat role, na tayo ay may space sa mundong ginagalawan natin. Hindi man ito perpekto, pero alam ko sa bawat mabuti na ating ginagawa, kahit simulan natin sa maliliit na bagay, tayo ay magkakaroon ng significant contribution sa ating community. Kaya hindi mahalaga kung pareho man tayo ng religion, kung pareho man tayo ng paniniwala, for as long as isinabubuhay natin yung ating paniniwala and we make sure that we make a significant impact hindi lamang sa ating sarili, maging sa ating pamilya at sa ating komunidad na ginagalawan. Kaya nga ang Article 18 ay nagsasaad ng freedom of religion or belief. Ibig sabihin nito, lahat tayo ay malayang paniwalaan kung ano ang gusto nating paniwalaan at kung ano ang relihiyon na gusto nating sundin. Ang mahalaga ay alam mo kung sino ka, alam mo kung anong dapat mong gawin at alam mo kung papaano maging bahagi ng isang community. Isa lamang yan sa napakaraming karapatan natin bilang isang tao. Kaya naman, don't forget to like and subscribe Tina Talks as we talk about more of our human rights. Available na rin ang ating 17 articles, kaya naman pwede mong panuorin ang aking mga previous videos. At gaya ng aking laging paalala, alamin mo ang iyong karapatan at maging mabuti sa iyong kapwa. Talk about it.